Muli, nandito na naman ang yung maliit na lingkod. Ngayon po ay nasa buwan na tayo ng Disyembre. Apit sa 13 na ba tayo ngayon? 13. December 13, 2025. Mga kapatid. Pagka minsan kasi ay hindi natin nababanggit yung pizza. Pero pangbihira kung hindi mabanggit yung pizza buwan sa programang ito ng ating Panginoong si Isawang. Sa dami ng mga mensahe na binibigay sa atin ng ating Panginoong si Isawang, ay sabi ng ating Panginoong si Isawang, kahit marami, huwag kang mag-aapura. Kaya inutusan niya ako na huwag mag-aapura, ibig sabihin, apurado ako. Diba? Ang inuutusan na huwag mag-apura, yung apurado eh. Kaya yun mga kapatid, pagka minsan nakakalimutan ko kung ano yung pizza uwan. Gusto ko matapos lahat eh, pero ang dami. Yung 6 mga kapatid na mensahe na ay binibigay sa atin na inyong naririnig dito sa programang ito na ang ilaw ng sanglibutan, ang may pakinig na dapat ipangdinig ay makinig. Yung mga binibigay sa atin dito ay karamihan 7. 7 yung mensahe. May number 2 eh, 1 to 7. Ngayon yung nakaraan, andun lang tayo sa number 1 eh. Hindi, halos ko lang eh, mahigit lang kalahati. Pero umabot tayo na mahigit 1 oras. Yung unang Sabado yun eh. Ay nasa kulang-kulang at 2 oras eh. Sinawa. Sino niyo mga kapatid, kuwan pa lang yun yun ay 7 yung mensahe ngayon, yung sa una pa lang. Mahigit pa lang kalahati. Pag tinapos natin, baka abutin ng 2 oras. Ng isang, ngayon, may 7 na naman tayo. Yan, puro ano eh. Yung mga mensahe natin hindi natatapos eh. Pero hindi na pinapabalikan ng ating Ama eh. Bago na naman, baka sa mga susunod na taon na siguro yung babalikan mga kapatid. Yung karagdagan ng mga mensahe. Ngayon, ito may mensahe na naman tayo, 7 na naman mga kapatid. Ito ay patungkol sa pinaniniwalaan ng karamihan sa palaging lang binabanggit na respeto. Mga kapatid. Bago natin na buksan yung mensahe niya, mga kapatid, sa inyong lahat, saan man kayo naroroon, ano man ang katayuan ninyo sa buhay, ang biyaya, awa at kapayapaan ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumain nyo namang lahat. Siya nawa at siya nawa. Siya nawa. Ayan mga kapatid, kagaya ng ating nabanggit na topic na mensahe na binigay sa atin yan ng ating Panginoong si Isa Ama sa pamamagitan ng kanyang Espiritu Santo. Linawin lang natin mga kapatid, ang Espiritu Santo ay yung kanyang mga salita. Ang salita ng ating Panginoong si Isa. Yan ay palaging dumarating sa atin at siya ang nagtuturo sa akin kung ano at saan sa banal na kasulatan matatagpuan yung mga salita niya. Yun yung turo sa akin mga kapatid. Ang Espiritu ng ating Panginoon si Isa. Siya nag-guide sa akin sa lahat ng mga sinasabi ko at mga isinusulat ko mga kapatid. Kaya walang nagturo sa akin na tao. Sa kabila nung ako'y ulit-ulit ko binabanggit sa inyo. Grade 4 lamang ang inyong maliit na lingkod. Isipin nyo mabuti, kung mayroong nakikinig sa inyo dyan na college graduate o maestra o mataas ang pinag-aralan, isipin nyo yung grade 4. Kaya ba niyang tumayo kagaya ng katayuan ko ngayon mga kapatid? Sa
totoo lang mga kapatid, kahit ako sa isip ko, hindi ko ito kaya. Ngunit ang ating Panginoong si Isaw Ama, walang imposible sa Kanya mga kapatid. Siya ang nagtayo sa akin, kaya ako ito kinakaya. Siya ang umaalalay sa akin. Ngayon kung may mga tanong kayo sa mga bagay na inyong naririnig sa palatugtunang ito, alam niyo yung address ko. Mag-message kayo. Anong tawag doon? Comment, anong tawag doon? Siya nawa. Di ba, pumapasok ata dyan sa ano natin eh. Sa inia-upload natin yung mga comment kung may comment. Mag-comment kayo kung may mali. Ha? Ating pag-uusapan, tuturo natin ng mahinahon sa inyo. Kailangan talaga ito ay malaman ng lahat ng mga ang itinuturing nila sa turing nila sa kanilang sarili ay sila ay anak ng Diyos. Kung anak ka ng Diyos mga kapatid, sigurado 100% interesado ka dito kung anak ka ng Diyos. Dahil ang anak ng Diyos sumusunod sa kanyang mga utos mga kapatid. Siya nawa. At ang utos ng Diyos dito mo matatagpuan. Ito mga kapatid, patungkol sa sa respeto. Nung una, marami na akong, may nagko-comment dito noon eh, na irespeto ko daw ang relihiyon ng ibang tao. Dapat ba yun? Alam niyo mga kapatid, nakasulat din sa banal na kasulatan na hindi lahat ng pinaniniwalaan ng mga tao ay totoo. Naniniwala kayo doon? Siya nawa. Marami ang pinaniniwalaan ng mga tao na hindi naman totoo. Alam niyo yung isang bagay na hindi totoo. Ibig sabihin nun, malinaw na kasinungalingan. Diba? Ang isang bagay, pag hindi totoo, kasinungalingan yun. Mag-focus lang tayo mga kapatid sa utos ng ating na nakasulat sa banal na kasulatan. Yung utos niya mga kapatid, dahil yun lang ang totoo. Yun lang ang katotohanan. Dahil sa kanya walang kasinungalingan. Mga utos niya, pawang totoo at dapat sunod. Yan, yung respeto. Kahit itong si Pedro, pagka minsan ay sabi sa Ilocano, pananawa. Si Pedro, yung sinasabi nilang San Pedro na may manok na 3 beses ikinaila yung ating Panginoon. Si Isa. Diba? Tama ba tayo? Si Pedro ba yun? Siya nawa. Sabi ng ating Panginoon, hindi titilaok ang manok kung hindi mo ko ipagkakailang ikatlo. Kung na ipagkaila na siya ni Pedro ng 3 beses, tumilaok yung manok. Kaya niyo mga kapatid. Sabi niya, hindi niya pagkakaila, sasamahan niya ang ating Panginoon hanggang sa kamatayan. Nung hinuli siya ng mga Hudyo, ginapos pinagkaila siya. Sinasabi ng isang babaeng mga Hudiya, kay kasama din ito eh. Sabi sa kanya ng babae, pinagkaila niya, hindi ko yung kailan mo nakikilala, kanya. Ay sabi niya, sasamahan niya hanggang sa kamatayan. Ito pa lang, yung sinabi natin Panginoong si Isa na ako'y 3 mo yung kakaila. Ay di mangyayari yung Panginoon. Ay salita ng ating Panginoon ay tapat at totoo, walang kasinungalingan sa kanya. Kaya pag sinabi niya, paniwalaan mo dahil yan ay totoo. Sinasabi niya may buhay na walang hanggan. Sinasabi niya huwag sabihin kanino man ako ang Kristo. Paniwalaan mo yan kapatid. Dito sa programa ito maririnig niyo.
hindi natin pinapakangaral dito na ang Panginoon ay Kristo. Ang Panginoon natin ay si Isa. Ngayon, mga kapatid. May nakasulat sa Biblia, may magsisidating daw ng mga bulaang Kristo. Mga antikristo daw. Ibig sabihin, pag hindi ka naniniwala na ang pangalan ng Panginoon ay Kristo, ay antikristo. May nakasulat na ganun man dito. Antikristo ba yun? Malinaw talaga. Pag hindi ka naniniwala na ang Panginoon ay Kristo, pangalan, ay antikristo. Kalaban ka na ng Kristo. Ano bang ibig sabihin ng Kristo? At ano ibig sabihin din ng respeto? Yun yung mga, binanggit natin kanina na hindi lahat ng pinaniniwalaan ng tao ay ito. Meron tayong dapat paniwalaan na dapat ay katotohanan lamang, mga kapatid. Yung nabanggit natin yun, makaraming paliwanag. Yung Kristo. Pero ang sa atin ngayon, ipapaliwanag natin ay respeto. Yung Kristo siguro narinig ninyo yung mga ibang pyesa niyan ng mga nakaraan. Yung mga upload natin. Ngayon, sabi nila, yun, kagaya dito na pagsabihan na rin itong relihiyon na ito. Ang tawag nila ay relihiyon. Sa ganitong samahan, relihiyon tawag nila dito. Sabi ng banal na kasulatan na tunay na relihiyon. Walang kapintasan. Talaga may tunay palang relihiyon at walang kapintasan. Ano nga ba ang kapintasan ng isang relihiyon, mga kapatid? Kailangan kung may relihiyon ay hango lahat sa banal na kasulatan at utos, pawang utos ng ating Panginoon. Siyempre, pag tinutupad mo yung buong kautusan, ay sulit. Paano ba magkakaroon ng kapintasan? Diba? May kapintasan ba ba yung ginagawa mo kung pawang utos? May kapintasan ba ba yung gano'n, kapatid? Kayo na lang ang maghusga. Ngayon, kung magpupokus na naman kayo doon sa kasabihan, dahil doon na sumasakay yung karamihan eh. Sabi lang, nobody's perfect. Walang perfectong tao. Kaya, kanya-kanya ng kanya-kanya ng pagpapalala ng kasalanan. Kung sinabing walang perfectong tao, nagpupokus na lang sila doon. Okay lang na ako hindi perfecto. Pero kapatid, may paraan para matuwa sa iyo. Dahil ayaw ng Ama ng tao na hindi matuwid eh. Ang ibig sabihin kasi na magiging matuwid ay perfecto ka eh, pag matuwid ka. Dahil sabi ng ating Ama, huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa eh. Ibig sabihin, pag matuwid ang ginagawa mo, perfecto, matuwid ka. Ang pagiging baluktot, ang pagiging masama ay yung pagliko sa kanan na o sa kaliwa, mga kapatid. Yun yung paraan para tayo maging perfecto sa paningin ng ating Panginoong si Isaw Ama. Hindi sa paningin ng ating kapwa-tao. Dahil ang tao, sa banal na kasulatan nakasulat mo, walang kasiyahan. Hindi nasisiyahan ang tao sa kung ano man yung sa kanilang natatanggap sa araw-araw. Ang tunay na kasiyahan, mga kapatid, ating matatagpuan sa pamamagitan ng pagtupad sa buong kautusan. Matutuwa ka ron, kapatid. Dahil magkakaroon ka doon ng dakilang pag-asa. Pag-asa na may pangako. Mayroong kaligtasan. Mayroon kang anong tawag nung iba sa yung siguridad, anong salita ba yun? Yung kasiguruhan ng buhay mo sa araw-araw eh,
may pundasyon. Mga kapatid. Ang ganda nun. Mawawala yung kasabihan na kung hindi mo alam kung ano ang mangyayari sa iyo bukas. Hindi mo alam kung kailan darating ang disgrasya. Wala yun mga kapatid, hindi ubra yung ganun pangatwiran. Pag sumusunod ka sa utos ng ating Ama, babantayan ka saan ka mang pumunta. Siya nawa. Nakasunod sa iyo palagi. Bukod pa na sa nag-guide sa harapan mo kung saan ka dadaan, may sumusunod pa sa likuran mo na magbabantay sa iyo. Ay alam niya kung saan ka pupunta. Hihilahin ka kung saan ka dadaan na safe para hindi ka mapahamak. Aalalayan ka. Kahit saan ka lumakad, kahit nga sa gitna ng apoy, kahit nga ikulong ka sa kulungan ng mga leon at tigre mga kapatid, kapag sumusunod ka sa buong kautusan, hindi ka gagalaw ng mga leon at tigre. Narinig nyo na ang istorya doon kaya sa mga apostol, mga intos natin Panginoon sa isa o mangaral na ipinakulong sa kulungan ng mga leon. Yung isa nga ay itinulak doon sa pugon ng apoy. Siya na nga. Di ba? Itinulak na nag-iisa, pagdating doon sa gitna ng apoy, naging tatlo yung paningin nila. Tapos nung kunin nila kahit isang buhok walang nasunog. Siya na nga. O, buhay na buhay. O ganun yung mangyayari sa mga subusog sa utos ng ating alalayan. Yung tunay na sumusunod mga kapatid, yung diretso, yung hindi lumiliko sa kanan sa kaliwa. Diretso lang. Gaano kaganda yun. Kaya sinasabi ko, wala hindi gumagana dito yung kasabihan na may disgrasya. Alam niyo mga kapatid, ang utos ng ating Ama, ang kanyang buong kautusan, yun ang grasya mga kapatid. Pag yan ay tinanggihan mo, ano mangyayari? Disgrasya. Disgrasya ka kapatid. Pag tumupad ka sa buong kautusan, grasya yan. Pag tinanggihan mo ang buong kautusan, disgrasya na yan. Yun yung kabaliktaran nun mga kapatid. Ang kabaliktaran ng grasya, disgrasya. Siya nawa. Kaya ang utos ng ating Ama ay grasya. Pag tinanggihan mo, disgrasya ka. Ngayon, kung may nakikinig sa inyo dyan, nanonood. Aba, nasaan yung grasya na yun? Nandito lang ka balik. Lumapit ka lang dito. Gusto mo ng grasya. Pero kung ayaw mo, ay mag-antay ka na lang kung kailan darating yung disgrasya. Kapahamakan ay ukol sa mga masasama. At ang kasamaan ay ang pagsuway sa buong kautusan, mga kapatid. Siya na nga. Ito yung respeto na palagi natin. Ilang beses natin binanggit ngayon. Sabi nila sa akin noon, dahil dito sa relihiyon na ito na itinayo ng ating Panginoong si Isa. Hindi ako nagtayo nito. Inuulit ko palagi sa inyo mga kapatid. Itong relihiyon na ito, hindi ako ang nagtayo. Ang nagtayo dito ay ang Espiritu Santo. Ang Espiritu ng ating Panginoong si Isa. Sinasabi ko sa inyo, hindi ko ito kayang ito. Dahil wala akong kakayanan. Ang may kakayanan ng lahat ng mga bagay ang ating Panginoong si Isa. Sinasabi ko, hindi ako ang founder dito. Dahil hindi ako ang nasusunod dito. Ang nasusunod dito ang founder namin, ang aming Panginoong si Isa. Yun ang sinusunod namin dito mga kapatid.
hindi ako. Kaya may batayan kami sa lahat ng aming ginagawa, sa lahat ng aming kinakain, sa lahat ng aming sinasalita. May pundasyon. Ibig sabihin, nakaputing, mga kapatid, kung bahay man. Ang sabi kasi nila, yun, inuulit na naman natin. Tingnan nyo kung gaano mahaba yung ating usapan. Dahil nga sa mga paliwanag na ayaw ng ating na lahat na nakakarinig ay hindi maunawaan. Kailangan may paliwanag. Ibig sabihin ng maliwanag ay madaling unawain. Nag-aral ka man o hindi, nakinig ka rito mga kapatid. At ikaw ay interesado, bibigyan ka ng ating Panginoon si Isaw Ama ng pangunawa. Basta interesado ka lang sa mga pangako ng ating Panginoon si Isaw Ama. Bibigyan ka niya ng pangunawa. Yung grasya mga kapatid, yung kalulukan. Noong kasi, nagsusunog kami ng ribulto dito eh. Pero hindi kami nagsusunog ng ribulto kung hindi voluntaring ibinibigay dito o sinusurinder dito nung mga magsisipasok na may ribulto. Ay, tindihan nyo. Sinusunog namin yan. Kung isusurinder dito. Dahil utos ng ating Ama yan eh. Na ang mga Diyos-Diyosan na inyong susunugin sa apoy. Siya nawa. Utos yan. Ibig sabihin, pag Diyos-Diyosan, ay hindi tunay na Diyos, ginawa lamang ng kamay. Kagaya ng trak-trakan mga kapatid. May tunay na trak at may trak-trakan. Kagaya din ng Diyos, may tunay na Diyos at may Diyos-Diyosan. Ginawa nyo mga kapatid. Ibig sabihin, pag Diyos-Diyosan, ay pag hindi bato, iba ay chok, yung iba ay plastic, at kung ano-ano pa, kahoy yung iba. Kagaya din yung trak-trakan. Diba? Yung iba ay alloy, yung iba ay plastic na sandali lang umaandar pero hindi mo naman nasasakayan. Hindi kagaya ng tunay na truck na may makina at talagang bakal, sulit na bakal. Hindi kagaya din ng Diyos. Yung tunay na Diyos ay talagang papakinabangan mo. Pag sumunod ka sa kanyang utos, at pangako niya ay darating sa'yo. Kagaya ng tunay na truck. Yung utos niya sa driver, check upin mo ako, lagyan mo ako ng langis. Lagyan mo ako ng fluid, lagyan mo ako ng tubig. Yung utos ng sasakyan sa yun, ikaw na driver. Check upin mo yung guma ko, kung baka ako ay mahina ng guma. Yung mga grasa ko, check upin mo. May utos ang sasakyan sa may-ari ng sasakyan, mga kapatid. Hindi mo yan pwedeng sasakyan na lang. Kailangan marunong ka mag-check up din. Yun yung utos ng sasakyan. At yung utos naman ng ating Ama sa langit, ng ating Diyos, tunay na Diyos. Ayun, 10 din. 10 yung utos. Ngayon, yung Diyos-Diyosan naman, anong utos sa inyo? Anong kasulatan ginawa niya? Yung Diyos-Diyosan, yung mga ginawa ng mga kamay. Mag-comment kayo, mga kapatid. Anong utos sa inyo ng Diyos-Diyosan? Bakit inyo sinasamba? Yung katwiran nila ay kwan. Yan daw ay parang lang. Sabi nga ni Daddy Frankie ay kwan daw yun. Imahin, sabi nila. Yun daw ay palatandaan. Palatandaan daw. Na may sinasamba daw silang Diyos. May nakikita daw na palatandaan. Sabi ng ating Panginoon si Isaw Ama, huwag kayong umasa sa mga bagay na nakikita. Nabasa niyo na ba yun? Siya nawa. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may hangganan. Tayo umasa sa bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang bagay na hindi nakikita ay walang hangganan. Kaya doon tayo umasa sa hindi nakikita, sa Diyos na hindi nakikita. Dahil ang lahat nga na makakita dyan ay nabubulag. Mga kapatid.
kapatid. Kaya hindi siya dapat makita, hindi siya dapat magpakita. Ay, nung kinausap na si Moises doon sa banal na bundok, ay nagliwanag na yung mukha eh, parang ilaw eh. Mas masahol pa sa ilaw, kaya tinakpan na yung mukha niya eh. Nanghaharap siya sa kanyang mga tinuturuan. Baka matakot, nagkalukbong, tinakpan yung mukha. Dahil walang hanggang liwanag ng ating Panginoon si Isawa. 主のは Gaano ka kwan yun? Yung walang hanggang liwanag. Gaano kaliwanag yun? Baka kung tumititig ka sa welding, pag-wielding mga kapatid, eh, kung nakakita na kayo nag-wielding, baka 100%, 100 times yung liwanag pa doon, mga kapatid. Walang hanggang liwanag. Gaano yun? Yung walang hanggang liwanag. Ibig sabihin, hindi kayang titigan ng tao. Isipin nyo mga kapatid, yung walang hanggang liwanag. Kung kaya mong titigan yun. Ibig sabihin, walang hanggang hindi kaya. Walang hanggang liwanag, hindi kaya ng mata. Mga kapatid. Nakakabulag. Walang hanggang liwanag. Kaya yung kaliwanagan ay sa kanya. Kaya yung mga salita lang ay binibigyan niya sa atin. Pero ganun pa man, siya pinakamakapangyarihan sa lahat. Tingnan nyo, yung gaanong pagpapakababa ang ginagawa niya at iniuutos niya sa kanyang mga sinubo, mga kapatid. Ang talang hawak niya lahat ng kapangyarihan sa kanya nang gagaling. Lahat ng karunungan sa kanya nagmumula. Pero simula noon hanggang ngayon, nakikiusap pa rin siya sa atin na tayo sumunod sa kanyang mga utos. Diba? Nakikiusap. Tayo na nga ang linikha niya sa atin pa nakikiusap, imbis na tayo makiusap sa kanya. May itinakda sa kasi mga kapatid na kung kailan susunod yung mga tao at bilang kung sino yung susunod talaga. Ngayon, bago niya gawin yun, andito yung mga paalala. Bago niya gawin, alisin yung mga masasama sa lupa, lilipulin ang mga makasalanan sa lupa. Bago niya gawin yun, kailangan muna ito ay maipakalat sa buong lupa. Sa lahat ng may buhay. Alam niyo yung utos ng ating Ama, pwede natin iparating sa hayop yan. Sa paano paraan. Kanya? Ipakita mo sa mga hayop na ikaw ay mabuting tao. Sabi sa Ilocano, hangka nga agbalin nga naranggas, ititarakin mo. Pagkita mo, mabait ka, marunong ka mag-alaga sa kanya, inaasikaso mo siya. Hindi ka rin anuhin mo, kapatid. Pero pa ikaw ay malupit sa iyong mga alaga, tao man ng hayop, sabay magiging kalaban mo siya. Ganun din ang ating Ama. Kailangan lagi tayong masunurin sa Kanya. Magpapakababa sa Kanya. Pag tayo ay Kanyang alaga, inaalalayan. Ayan, ang respeto hindi natin masimulan. Ang sinasabi ng banal na kasulatan doon sa respeto, dahil ang respeto, sabi nila, ipakita, ibigay sa lahat ng tao. Tingnan niyo yung binabanggit ni Pedro kasi. Kaya ito siguro ang pinagbasihan ng karamihan. Yung, basahin natin yung unang Pedro 2:17. Kasi, ang turo sa akin ng Espiritu Santo, igalang ang dapat igalang. Papurihan ang dapat papurihan. Magbuwis sa dapat pagbuwisan. Sino yung mga karapat dapat igalang? Sino ang mga karapat dapat papurihan? Kaya sa salita ngayon mga kapatid, ibig sabihin may pinipili ang dapat bibigyan ng respeto. Hindi yung lahat ng tao respetuhin mo. Tingnan nyo yung anong banggit kanina, unang
Pedro 2:17. Tingnan natin mga kapatid. Ito kasi siguro yung pinagbabasihan nila eh. Unang Pedro, una ba o ikalawa? Unang Pedro po, Pedro 2:17. Ito kasi, nung mababasa natin mga kapatid, sasabi ni Pedro, ito si Pedro ay kwan eh, nagkamali na ito talaga eh. At ito hindi talaga naniwala sa ating Panginoong si Isa eh. Ito yung nagkaila, si Pedro, basahin natin. Igalang ninyo ang lahat ng mga tao. Kita nyo? Ano man nakalagay doon? Di ba period yung nakalagay? Di ba tuldok? Siya nawa. Oh. Ibigin ninyo ang pagkakapatiran. Tuldok na naman. Mga takot kayo sa Diyos. Tuldok na naman. Igalang ninyo ang hari. Tuldok na naman. Ito yung utos ni Pedro. Diba? Ngayon, doon naman sa yung kapatiran kasi kaya maraming ngayon eh, maraming mga fraternity, di ba? Kaya nakalagay, pag binasa nila ito sa harapan ng mga kapatiran, sabi ni Pedro, ibigin ninyo ang pagkakapatiran. Di ba? Pwedeng gamitin ito sa fraternity. Igalang ninyo ang lahat ng mga tao. Diba? Hindi ba yun, mga kapatid? Para ding malaman, basahin natin yung awit 82:1 hanggang 2. Awit, mga kapatid. 82:1 hanggang 2. Tandaan niyo yung mga binabasa nating kapitulo at bersikulo ng banal na kasulatan. Yung palagi kong binabanggit noon, kailangan kung makikinig kayo dito sa programang ito ng ating Panginoong si Isawa Ama, mayroong kang ballpen at papel, listahan. Kung hindi nyo man alam yung Biblia, hindi nyo pa alam, kung mailista ninyo ito, kung makakita kayo ng mga taong may alam sa Biblia, itanong ninyo itong mga bagay na ito. Ipawasan nyo. Ha? Yung unang binasa natin, unang Pedro 2:17. Sabi doon, igalang lahat ng tao. Ngayon, ito naman, ating mababasa sa aklat ng mga awit, 82:1 hanggang 2. Basahin na natin. Ang Diyos ay tumatayo sa kapisanan ng Diyos. Siya'y humahatol sa gitna ng mga Diyos. Alam mo, Diyos, yung Diyos-Diyosan ito mga kapatid. Small d, yung nakasulat. Hanggang kailan magsisihatol kayo ng kalikuan at magsisigalang sa mga pagkatao ng masama. Kita niyo mga kapatid, yung mga taong masama ay huwag igagalang. Ito yung tinutukoy dito sa 2. Di ba sinabi kong hanggang kailan? Tinanong tayo dito. Hanggang kailan magsisihatol kayo ng kalikuan at magsisigalang sa mga pagkatao ng masama? Diba? Hanggang kailan? Yan ang tanong eh. Di ba? Question mark eh. Hanggang kailan? Magsisigalang sa mga pagkatao ng masama. Dapat bang igalang ang masama, mga kapatid? Kita niyo mga kapatid, ay si Pedro na naman kasi. Sabi sa Ilocano, pananawa. Sabi niya, igalang ang lahat ng mga tao. At ang pagkabanggit pa doon ay ibigin ninyo ang pagkakapatiran. Kaya pala kahit yung kapatid ay masama na yung ginagawa, itinatago pa. Binibigyan ng pamasahe pag nakagawa ng kasalanan para makapagtago. Dahil ito ata ang sinusunod eh. Yung kapatid itinatago kahit may kasalanan sa kapwa-tao. Tinatago para hindi matugis ng batas. Pero tingnan nyo mga kapatid, doon sa kanilang pinagtaguan, doon sila pinaparusahan ng ating Panginoong Isawa. Pansinin ninyo mga itinatago sa batas. Mga nakagawa ng kasalanan sa kanilang kapwa,
tinatagod ang kanilang kapatid. Ang utos, mga takot kayo sa Diyos. Ito yung tama, igalang ninyo ang hari. Ito isa na namang mali. Hari. Ang kuha kasi dito is small h. Hari. Ito yung mababang uri ng hari ito mga kapatid. Ang kailangan natin igalang ay yung hari ng mga hari mga kapatid. Igalang ninyo ang hari. Ibig sabihin ito, iisa ang hari. Kung mga hari sana ay lahat ng hari. So, ibig sabihin dito, kung may makita kang hari, may hari yun eh. Igalang. Ay kailangan mga kapatid, kapag masama, hindi na dapat igalang. Dahil tanong yan eh, kung kailan tayo gagalang sa pagkatao ng masasama. Kapag masama yung hari, hindi dapat igalang. Hintuan na yung paggalang sa mga masasama. Yun ang ibig sabihin dito mga kapatid. Paano malalaman natin na masama yung isang kapatid o hari o kapwa-tao? Kapag hindi mo sinusunod ang 10 utos, masamang tao ka kapatid. Katulad nito ang aking sinasabi. Dahil ang lahat ng kasamaan ay ang pagsuway sa buong kautusan mga kapatid. Suluin mo nandun, huwag kang sasamba sa Diyos-Diyosan, huwag kang gagawa ng larawan, ng hayop, o tapos sasambahin mo. Huwag kang kakain ng dugo, huwag kang magnanakaw, huwag kang papatay. Huwag kang mag-iisip ng masama sa iyong kapwa. Huwag kang mangangalunya. Huwag mong hahangarin na kunin ang anumang bagay ng iyong kapwa. Huwag kayong magsisinungaling. Huwag kayong mangdadaya. Alalahanin ninyo ang araw ng Sabat. Yan. Ito yun, mga kapatid. Pangilin ninyo ang ikapitong araw. Na nandito tayo sa araw na yun, mga kapatid. Araw ngayon ng Sabat. Ikapitong araw. Alam niyo na ba, mga kapatid, na ang ikapitong araw ay Sabado? Sabi nila Linggo. O, ibang topic na naman tayo mga kapatid. Cut natin yon. Ibang araw yun. Focus tayo dito sa ano? Sa respeto. Nabanggit na sa atin. Kaya kapatid, sino yung mga ginagalang mo na tao? Baka ginagalang mo si Kapitan, babaero. Ginagalang mo si Mayor, sa bungero. Babaero sa bungero. Tapos kumakain ng baboy, kumakain ng dugo. Yun yung mga pinagbabawal ng ating kasi may mga pinapapatay na lihin. Yun yung mga gawain na sana. Tingnan nyo mabuti, yung inyong sarili. Kung kayo may ginagalang na tao na ganun yung ginagawa. Huwag na, alisin na yung ganun. Huwag mo na igalang. Huwag kang makisama sa masasamang tao. Dahil pag nakisama ka sa masama, kaisa ka na niya. Kasama ka nga di kaisa ka. Diba? Tama ba yun mga kapatid? Pag kasama mo yung masama, nakikisama ka sa masama, sigurado kasama ka. Dawit ka na ron, kapatid. Kaisa ka na niya. Maliban na lang kung ikaw ay kasama nila, na ikaw ang nagtuturo sa kanila ng utos ng ating Ama. Kailangan pagkasama mo yung mga masasama, turuan mo sila ng mabuti. Hindi yung masama na ginagawa nila ang pag-aaralan mo. Hindi ganun mga kapatid. Pag nakisama ka o may nakasama kang masamang tao, turuan mo sila ng utos ng ating Ama na kanilang ikabubuti. Kagaya din ng kabutihan na nalalaman mo mga kapatid. Dahil walang ibang kabutihan kundi ang tanging utos lamang ng ating Panginoong Sisawa. Doon tayo mag-focus mga kapatid. Ito pa, mayroon pa.
Kawikaan. Kita nyo. Kawikaan 18:5. Atras na naman tayo. Mga kapatid. Kawikaan. Pagkalampasan yata ito ng mga awit. Ano ba? Kawikaan 18:5. Kita nyo mga kapatid, yung respeto. Ha? Tingnan nyo mabuti kung sino binibigyan ninyo ng respeto o paggalang. Ha? Parehas ba yun? Yung respeto at paggalang, parehas ba yun? Anong language ba yun? Anong ang respeto? English ba yun o ano, Kastila? Respeto, di ba? Parang sa English ata ganun, respect ano yun? Shanawa. Respect Respect my religion. Shanawa. But my two, respeto, Kastila. Ang Kastila kasi may lahok ata ang English yun eh. Respeto. Sa atin naman, tayo Pilipino, paggalang. Diba? Paggalang, yung respeto, paggalang, igalang. Ngayon, kita nyo, basahin natin anong pagkabanggit kanina. Kawikaan 18:5. Yun, Kawikaan 18:5. Tingnan nyo, basahin natin mga kapatid kung anong laman ito. Igalang ang pagkatao ng masama ay hindi mabuti. O, kita nyo. Hindi pala mabuting gawain yung igagalang mo yung masasamang tao. Mga kapatid, niiligaw man ang mabuti sa kahatulan. Ang mabuti ang matuwid. Iligaw man ang matuwid sa kahatulan. Yung mga batas kasi mga kapatid na ano, na mga inilili ko yung tama, pinapalitan ng mali. Yung kasabihan nila na tuwidin natin yung balok ko. Gawin nating mabuti yung masama. May mga salitang ganun. Gawin mong mabuti yung masama. Diba? Narinig nyo ba yung mga salitang ganun? Anong magagawang mabuti yung masama? Baliktarin mo ah. Kung ikaw abogado, kaya mo yun. Pero paglingkod ka ng ating Panginoong si Isaw Ama, paglingkod ka ng Diyos, anak ka ng Diyos, hindi mo kayang gawing mabuti ang masama. Pag masama na yun, palitan mo na lang ng mabuti. Ang baluktot, gawin mo ng matuwid. Sabi nila. Pwedeng gawin matuwid yung baluktot. Kahit anong gawin mo, pag itinuwid mo yun, baluktot pa rin yun. May mga damage na yun mga kapatid. Kaya hanapin mo yung mabuti, yung ipalikod sa baluktot. Hanapin mo yung matuwid. Wala ibang matuwid, kundi ang buong kautusan mga kapatid. Yun yung ipalit mo. Yung lahat ng ipinagbabawal ng ating Ama, huwag mong gawin. Lahat ng pinagagawa ng ating Ama, yun ang iyong gawin. Yun ang pagiging matuwid at mabuti. Mga kapatid. Wala kasing nagturo sa ating mga magulang ng ganyang turo, mga kapatid. Ay yung mga lolo natin, umasa kasi sila sa mga karunungan ng mga Kastila. Yung relihiyon, katulad ng Katoliko. Diba? Katolik, religion sabi nila. Hindi naman yan sa Pilipino, yan sa Kastila mga kapatid. Hindi naman yan pinag-utos ng Diyos eh. Hindi naman pinag-utos ng Diyos yung relihiyon na yan eh. Utos ba? Oh. Nasabi ko sa inyo mga kapatid. Pag may nakapagturo sa inyo na ang Katolik na relihiyon ay utos ng Panginoong si Isaw Ama, diyan mayroon akong nag-iisang gift sa inyo na lang.
kung may nang makapagturo sa inyo sa Biblia na ang Katoliko ay ipinag-utos ng Diyos na gawin sa tao. Yan. Maglagay, pagpustahan tayo. Mapuntahan ako dito sa bahay. Huwag tayong lalabas sa banal na kasulatan, mga kapatid. Dahil yung mga nakasulat yan, sapat na para tayo maging matuwid, maging mabuti, at maligtas. Mga kapatid. Yan, nahamon ako sa inyo. Mga gusto nyo magkaroon ng gift na libre, ituro nyo lang sa akin kung saan sa banal na kasulatan. Kahit anong relihiyon ang kinaroroonan ninyo, mga kapatid. Huwag lang yung makasapi dito dahil itong relihiyon na ito, inuutos ng ating Ama ito na gawin. Ang utos ng ating Ama, gawin ninyong alagad ng lahat ng bansa. Siya nawa. Iutos yun. Kaya pwera, Diyos sahamon ko sa inyo, pwera yung makasapi dito, mga kapatid. Kahit anong relihiyon, pwera ito. Dahil ito yung natatanging relihiyon, mga kapatid. Sinasabi ko sa inyo, ang relihiyon na ito, taas na sinasabi ko sa inyo, wala itong kapintasan. Sinasabi ko sa inyo ito. Siya nawa. Kahit anong relihiyon nyo, turo nyo sa Biblia kung inuutos ng ating Ama na gawin. Yan, hamon ko sa inyo yan. Basta huwag tayong lalabas sa banal na kasulatan. O, kung nakapagturo sa inyo ganyan, may isip kayo, mahina nga lang. Hindi ako sisinungaling. Pero pag wala kang naituro, sinasabi ko sa'yo, sumapi ka rito. Pag hindi ka sumapi sa'yo, papahamak ka. Madadali yung kapahamakan mo. Yan ay isang patutuo. Ng aking Panginoong si Isaw Ama, na pinaliliwanag at pinakikilala ko sa inyo, siya ay tapat at totoo at walang kasinungalingan sa kanya, na siya lamang ang nag-iisa at natatangi na nararapat sambahin, papurihan at pasalamatan ng lahat. Siya nawa. Mga kapatid, may papremyo na tayo dito. Pero pag wala kang maipakita, yun ang ating ano. Yun ang ating deal. Pag wala kang naipakita, sama ka dito. Narilihin na ito. Para tuloy-tuloy yung buhay mo. At yun nga, pag ayaw mo sumama, yung madadali. Dahil ang kaparusahan ay nasa mga sumusuway sa buong karusahan. Madadali. Dahil panahon ngayon ng paglilipol ng kasamaan eh. Tingnan nyo yung mga bagong balita ngayon kung nanonood kayo ng balita. Yan, si Sara Duterte, yung Vice President natin. Huwag ko nahuli na. Ang daming kaso. Diba, akala niya eh tapos na yung ano niya eh, mga problema niya, yung mga ano tawag doon, doon sa pundo. Doon ng gobyerno na tawagan ng isang vlogger ay tawag sa kanya ay Sara Lustay Duterte. Tawag sa kanya Sara Lustay Duterte. Yan. At ayan, pati si Bato de la Rosa, ayan, magkasama sa kulungan yun. Nga po, nahuli na rin. Hindi natin paliliwanag kung ano yung mga kaso, malalaki ng mga ebidensya, mga kapatid. Hindi dapat ano yan, hindi dapat palampasin yan. Diba? Mga kunwari, malalaking pagkukunwari. Kaya kahirap maging ano eh. Alam niyo mga kapatid, yung may pinag-aralan ay maganda pakinggan. Dahil aral nga eh. Ang masama doon, yung aral ay ginagamit sa paggawa ng masama. Sabi nga natin, Panginoong sisa ako sa banal na kasulatan. Mabuti ang paggagamit mo ng mga salita ng Diyos. Kung ito gagawin mo
sa kabutihan. Kagaya din ng batas ng tao. Maganda ang batas ng tao kung gagamitin lang sa kung ano yung batas talaga. Kaya yung batas ngayon ng kapatid ng mga tao, yan gumagana. Natutuwa ko dyan dahil gumagana yung batas. Dahil may nakipagtalo sa akin yun. Na ang batas daw ng tao ay talagang masama. Kaya marami sila na naghihimagsik. Hindi, ako yung mga taga-tupad lang ang gumagawa ng masama pero yung batas ay mabuti. Yung lang taga-tupad ang gumagawa ng masama. Hindi yung batas. Ba't nila ginagawa kung hindi yun ang batas? Ginagawa nila dahil yun ang batas, kanila. Yung patwiran nila. Ngayon, gumagana. Sabi ng ating Panginoong si Ikaw Amay, walang lihim na hindi mabubunyag. Ang maghahari ay kabutihan, mga kapatid. Mawawala ang kasamaan. Mawawala yung mga kalukuhan. Ayan, naglalabasan na. Tutukan nyo yan, yung balita tungkol kay Sara Lustay Duterte. Sinususugan ko lang yung sinasabi ng mga vlogger. Sara Lustay Duterte. Kasi daw naglustay daw ng pundo ng mamamayan. Diba? Ganun din nata si Bato. De La Rosa. No? May babain, buti lang, hindi De La Rosa pileto ko. Mga babain sa De La Rosa. Kasalanan ni Juan, hindi niya kasalanan ni Pedro. Diba? Sana ganon. Huwag nyo nang idama yung yung De La Rosa na hindi naman gumagawa. Yun lang gumagawa ng ganon. Diba? Hindi lahat ng candy ay lemon, mga kapatid. Kung candy, lemon na. May candy talagang lemon. Meron yung candy jelly, may max. Huwag nating idama yung kapilido lang. Hindi naman kasama sa paggawa. Ayun, yung igalang ang saan na yun kanina? Igalang ang pagkatao ng masama ay hindi mabuti. Yan. Ibig sabihin ng hindi mabuti, yun ay masama. Yan. Kaya yung respeto at paggalang na iisa ang kahulugan, piliin natin yung pag-a-applyan natin, mga kapatid. Kaya ako'y naniniwala, mga kapatid, na ang respeto, yan ay hindi sa pilitan na ina-apply sa tao, kundi iyan ay kusang ibinibigay. Hindi ko pwedeng hingin ng tao, respeto mo naman ako. May ganun, di ba? Paano kang i-respeto kung ikaw ang masamang tao? Dahil utos sa Biblia, igalang ang pagkatao ng masama ay hindi mabuti. Di ba? Kaya yung mga tao na hindi inire-respeto, tingnan ninyong mabuti kung kayo ba ay talagang kagalang-galang o dapat igalang o respeto. Kaya kayo umaayon sa utos ng ating Panginoong si Isaw Ama, sinusunod mo ang kanyang lahat ng mga utos, ay ikaw nga ay kagalang-galang, mga kapatid. Dapat ka talagang igalang at irespeto. Dahil nandun lahat ng kabutihan ay kabubuti. Pero mo yung utos, huwag kang magnanakaw. Kung hindi ka ganun, huwag kang magdadaya, huwag kang magsisinungaling. Di ba ikaw ay isang kagalang-galang kapag ka ganun ka? Diba? Huwag kang sasamba sa Diyos-Diyosan. Unang-una sa paningin ng ating ire-respeto ka ng ating Panginoong si Isaw Ama pag hindi ka sumamba sa Diyos-Diyosan. Diba? Napakaganda. Yun ang isang pangunahing dapat na papurihan. Ibig sabihin, kasama ng papuri ata yung respeto, paggalang. Siya nawa. Papupurihan ka rin natin, Panginoon sa Isaw. Yan. Ito pa yung marami na dapat gawin ng tao na ka-respeto. Yung andun sa Matthew
13, 34 hanggang abong haba nito mga kapatid. Hanggang 50. Hanggang dito lang tayo. Pero andito, nasa ika-4 na tayo. Sa ika-4 na tayo ay 7 ito. Anong oras na tayo? Isang oras na ata? 55 minutes. Ay, wala pa. Yan. Sana matapos natin ito. Tingnan nyo yung ano. Ang ba dapat natin gawin. Sino ang dapat sundin. Ang dapat gawin. Tularin natin ang ginawa at mga sinalita ng ating Panginoong si Isaw Ama. Doon sa Matthew 13, 34 hanggang 50. Mahaba ba ito? Tingnan natin. Kung ito ay maraming paliwanag, ito mahaba. Matthew 13, 34. ng Matthew hanggang sa 50. Ay mahaba nga. 34 hanggang 50. Atin lang ano. Yan. Ba, mahaba. Hanggang dito lang ata tayo eh. Dahil ang pagkabanggit dito, ang dapat natin gawin, tularin natin ang mga ginawa at sinalita ng ating Panginoong si Isaw Ama. Siya nawa. Kaya kasi tinawag na Panginoon eh, para dapat sundin eh. Tularin. Walang silbi kung sasabihin mong Panginoon natin siya kung di naman natin siya susundin eh. Di ba? Kaya basahin natin, Matthew 13, 34 hanggang 50. Kita nyo mga kapatid, ito yung ating dapat gawin at kung ano ang ating kahihinatnan. Basahin natin. Tama ba? Ano kahihinatnan? Tingnan natin nga kung tama. Siya nawa. Siya nawa. Lahat ng mga bagay na ito'y sinabi ni Jesus, isa, pangalan niya ngayon dito sa atin. Sa mga karamihan, sa mga talinghaga. At kung hindi sa talinghaga, ay hindi niya sila kinakausap upang matupad ang sinalita sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, bubukahin ko ang aking bibig sa mga talinghaga. Sasaysayin ko ang mga natatagong bagay buhat ng itatag ang sanglibutan. Nang magkagayon ay iniwan niya ang mga karamihan at pumasok sa bahay. At sa kaniya'y nagsilapit ang kaniyang mga alagad na nagsisipagsabi, ipaliwanag mo sa amin ang talinghaga tungkol sa mga pangsirang damo sa bukid. At siya'y sumagot na nagsabi, ang naghahasi ng mabuting binhi ay ang Anak ng ng tao. anak ng tao. Kita niyo mga kapatid. Pakinggan yung kanyang mga sinalita. Dahil ito ating Panginoon. Itong nagsasalita mga kapatid. Ang naghahasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao. No? Sinabi ng ating Panginoong si Isa na ang naghahatid ng mabuting binhi ay ang anak ng tao. Naghahatid ba? Naghahasik. Naghahasik. Naghahasik pala mga kapatid. Naghahatid. Ibig sabihin siya yung ano, sa Ilocano og mulmula iti nasaya at nga bukil kit iti anak ti tao. Siya nawa. Kaya sabi nga niya eh, siya ang inyong pakinggan. Yung propeta na kagaya ni Moises, nandun sa Ezekiel Kapitulo 2, basahin ninyong lahat kung sino yung anak ng tao, yun yung propeta na kagaya ni Moises. Siya nawa. Kung din sa Ezekiel 3, so basahin nyo rin yung kabuuan ng Ezekiel 3. Sana linilis tayo, sinasabi ko. Doon makikita ninyo kung ano ang ginawa ng mga mapanghimagsik sa anak ng tao. Siya nawa. Andun siya, ginapos siya doon eh. At ganun yung ginawa nila sa inyo, sa inyong lingkod.
na nagsasalita sa inyong harapan ngayon, mga kapatid. Ako yun, yung sinasabi ng ating Panginoon sa isaw. Nabasahin natin, nasa 38 na tayo. At ang bukid ay ang sanglibutan. Dito pala naghahasik ang anak ng tao sa sanglibutan, na ang bukid ay ang sanglibutan, na hinahasikan ngayon ng anak ng tao. At ang mabuting binhi ay ito, ang mga anak ng kaharian, at ang mga pangsirang damo ay ang mga anak ng masama. Yan mga pangsira. At ang kaaway na naghahasik ng mga ito ay ang diablo. At ang pag-aani ay ang katapusan ng sanglibutan. At ang mga mang-aani ay ang mga anghel. Kung paano ang pagtipon sa mga pangsirang damo at pagsunog sa apoy, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanglibutan. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at kanilang titipunin sa labas ng kanilang kaharian ang lahat ng mga bagay na nakakapagpatisod at ang nagsisigawa ng katampalasanan, at sila'y igagatong sa kalan ng apoy. Yan na nga ang pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. Kung magkagayoy magliliwanag ang mga matuwid na katulad ng araw sa kaharian ng kanilang ama. Ang may mga pakinig ay makinig. Tulad ang kaharian ng langit sa natatagong kayamanan sa bukid na nasumpungan ng isang tao at inilihim, at sa kanyang kagalakay yumaon at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkili at binili ang bukid na yaon. Gayon din naman ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong nangangalakal na humahanap ng magagandang perlas. At pagkasumpong ng isang mahalagang perlas, ay yumaon siya at pinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili yaon. Tulad din naman ng kaharian ng langit ng isang lambat na inihulog sa dagat na nakahuli ng sari-saring isda, na nang mapuno ay hinila nila sa pangpang, at sila'y nagsiupo at inipon sa mga sisidlan ang mabubuti, datapat itinapon ang masasama. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanglibutan. Lalabas ang mga anghel at hihiwalay ang masasama sa matutuwid. Sila'y igagatong sa kalan ng apoy. Diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin. Siya nawa. Kita niyo mga kapatid, kailangan talagang ihiwalay yung mabuti sa matuwid. At iisa lang ang mabuti, sinasabi ko sa inyo mga kapatid. Ang mabuti at gawaing mabuti na ikabubuti natin ay ang pagsunod sa buong kautusan, mga kapatid. Para hindi tayo igatong sa kalan ng apoy ng kapahamakan, mga kapatid. Inuulit ko sa inyo, sundin natin ang buong kautusan na siyang kinaroroonan ng ating mabuting kapalaran. Siya nawa. Mga kapatid, hanggang dito muna tayo, hanggang sa ikaapat lang tayo na mensahe na binigay sa atin dito sa araw na ito, mga kapatid. Huwag kalimutan, yung respeto o paggalang ay ibinibigay sa mabubuti at matutuwid lamang. Siya nawa. Saan man kayo naroroon, mga kapatid, anuman ang katayuan ninyo sa buhay, muli ang biyaya, awa at kapayapaan ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumain niya nawang lahat. Siya nawa at siya nawa. Siya nawa. Siya nawa.
Ayan mga kapatid, yung patutuo ay ating pakinggan. Dahil yan ay kailangan sa lahat ng mga pagtitipon at mga salita na ating binabanggit. Kailangan may magpapatutuo, magpapatunay na ang mga sinabi natin ay karapat-dapat at pawang katotohanan. Mga kapatid. Siya nawa. Sais pala, sais. Taas natin tanong kamay. Sabay-sabay tayong magpapatutuo. Ang nagpasalang halaga sa kautusan ni Moises, sa totoo ng 2 o 3 saksi, ay mamamatay na walang awa. Kaya kami po ay nagpapatotoo at sumasaksi na ang mga salita na inyong narinig na mula sa bibig ng huling sinulo ng Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak, ang ating Panginoong Sisa, ay pawang tapat at totoo, na natatanging gawain at hakbangin tungo sa pagbabalik loob sa Ama at pagbabagong lahi ayon sa kalooban at buong kautusan ng Ama sa langit. Ang pinagkakatiwalaan at sinugo ng Panginoong Sisa sa gawain at sa mahang pagkakaisa nito ay ang anak ng tao na propetang gaya ni Moises, na ito ang dapat na pakinggan ng lahat ng mga tao sapagkat ayon sa aklat ng mga gawa 3:22-23, tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoong Isa o Ama ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo isasalitain niya. Ang nangyayari na ang bawat kaluluwa na hindi makinig sa propetang yaon ay pupuksain lubos sa gitna ng bayan. Siya nawa. Yan, magbatian na tayo ng pagbati mula sa Ama ng kapayapaan at katiwasayan.